For today's video, hindi na ako nakapagkasama ko si Mama. Sabi na nung sa Christian Dior, guys, pwede daw to. Oh, diba? Thanks, Mom. Thanks, Mom. Ang lambot niya, guys. As in, like, nagre-reklamo siya, guys, kasi dapat yung in-order. 7. May asset naman talaga ako. Matagal na. It's just that siguro mataas lang yung standard natin as Pinoy. My pleasure to had a conversation with a Thai doctor. Hindi siya, alam mo yung masakit na yung mo. You need to take my medicine. Don't take it just once if you are, we are talking that kind of amount. Are you going to refund me? No, sabi ko ganun, no. You're supposed to give us assurance because that's very Pinas, guys. Time na bumabalik ako dito, may ginagawang cheers, guys. Kapag ka, may nakalimutan daw. Tawang-tawa silang dalawa. Marketing ba? Marketing. Guys, welcome back to our vlog. So, for today's video, hindi na ako nakapagkasama ko si Mama. Ayan. Hindi na ako nakapag-video for almost, 2 days. Kasi guys, oo, Montay ka nang i-admit yung friend niya. Nagka-acid reflux po ako. So, I chose to stay na lang sa hotel at magtrabaho. But anyway, wala naman sobrang crazy na ganap this past 2 days. And right now, oh by the way guys, it's May 15 here in Thailand. And it's already 6, actually no, 7:20 na pala dito. And andito po kami ulit ngayon sa Siam Paragon. Kasi, remember nung bumili tayo dito first, may binigay kasi sila guys na parang mga gift cards. So, sabi nung nasa Christian Dior, and this one, let's say, a discount card o coupon. Pag bumili ka may 200. Pero sabi na nung sa Christian Dior, guys, pwede daw to gamitin for like kumain and sa supermarket. So, we'll see kung pwede siya dito sa food court nila. Andito kami ngayon sa food court nila. And so, tatanungin muna namin ni Mama kung pwede nga dito. Baka mapahiya kami, babayad namin to. It's, 500. 900 baht pa guys kung sa atin mga 1.8 na no? 1.8 or 1.9. So, tara, try muna natin mag-ask kasi, diba? Thanks, Mom. Try muna natin mag-ask sa customer service nila if pwede dito kasi gusto kong ipatry kay Mama yung crab curry nila. Curry? Crab curry nila. Hanap lang kami ng... Kasi sayang. Diba? Kung hindi siya pwede dito sa food court nila, i-grocery namin ni Mama. Eto guys. I think hindi ko to na-vlog last time. Ito yung food court nila. Yan. Marami po kayong pagpipilian dyan. And ayan. Food. Customer service. Customer. Oo. Kaya din man supermarket. Ito yung supermarket nila. Ayan. Tada! Diba, aside sa travel, sa tax refund, may paganito sila guys, mga free Pero of course, may parang minimum amount for you to be eligible. Flowers. Ma. Nalagyo sa'yo. Tignan natin kung single sa Vietnam. Magkano yung flowers nila. Ay, mahal. Ha? Tuod ni? Parang artificial yung mukha niya, guys. Pero totoo. But, mahal siya. 119. Hindi katulad dun sa of course. Pinatunayan nga ng Vietnam na mura talaga sila sa Bulaklak. May mga guys, pros and cons.
Okay. Dito na tayo sa customer service nila and eto, customer service. Yan. So, let me just ask. Okay? Okay. Hello. Question? Can I use this to food? Inside the food Just packet. supermarket only? Okay, okay. Thank you. Okay. So, bawal guys. So, kakain na lang kami muna. And it's okay. Naman. Oo, guys. Ano pala, just so you know, dito po sa food court nila, ayan, diyan ko na lang papaharap. Mabilis kang ma-distract. Oh, matcha! Magkano? Ay, mahal guys. Oo. Cheesecake. Tapos parang may trust issue na ako sa matcha cheesecake dito. Sorry. Hindi ba? Oo. Oasis. Anyway, just so you know guys, dito para sa food court nila, you have two options and cashless sila. So, pag nagbayad kayo dito, you have to buy your card doon sa may booth nila, or you can ask here kung saan pwede bumili ng card, or you can use your own card. GCash, you can use your BPI or any bank card, MasterCard, or credit card actually, pwede din. Okay, guys, andito na kami sa pinakagitna ng food court nila. Yung yung mga bye-bye, ganyan. Ang cute. Ayan. And then, dyan lang kayo kakain. Hanap lang kayo ng mga pwede nyo mapapwestuhan. And, ayan, si mama naghahanap. Guys, tignan nyo yung pork leg. Ito yung paborito namin. Grabe, nilalaga talaga. Tsaka sobrang lambot niya, guys. As in, like, mahal nila yan. Kasi guys, doon sa may kahapon, nag-ano kasi kami. Hindi ko na pero babalik tayo bukas. Doon sa Boston man. Nag-Big C kami kahapon sa harap ng Central World. Hindi na ako nakapag-video kasi nga sobrang sama ng pakiramdam ko. Pumunta kami ng hospital kahapon. Check ako na lang mamaya, guys. Marami kayong dapat malaman. Free fight. Kasi gusto kong ipatikim kay mama ito. Pero naghahanap kami ng mas mura. I think dito ko nagbakasan, And gusto ko may something different aside sa crab curry. Pero si mama napapaan natin. Ayan. Ayan, dito na lang tayo bibili, guys. And we are going to order there. Hello. What's this? This one? This the black plate. Same. This one? Extra cat, combo 8 over rice. Okay. Just one, but please separate rice. Separate rice? Yeah. Rice over there, madam? No. No rice? No, I mean with rice, one. Okay. Wag ganyan na lang, guys. And then we are going to use our GCash. Only one? Yeah, one. Okay, madam, credit card instead, Okay. And then, ayan guys, total, makikita nyo naman how much yung total. And then, just put your card here. And it will be automatically charged. Ta-da! Done! Okay, please take your card. Hanap tayo. Doon na lang yung crispy pork kasi hindi ko pa natikman. Para bang walang crispy pork sa Pinas. Check ka lang. Kasi parang hindi nagko-complement pag nag-pork leg tayo, guys, Hindi siya complement doon sa Dito, ayan, yung rice with stew pork hock nila nasa, ito siya, guys, ayan, 85. Normally, yung in-order namin yun na mama, this one with intestine, masarap din yan, it's so good. May crispy pork siya.
Okay. Sige, may dala ng sabaw? Sige. Nag-text sa akin yung Gcash. Di ba 300, pinato ganit ma? 350? Oo. Ang charge guys is 700. Hindi, pakita gali. Ang charge, nag-text sa akin yung Gcash guys. Di ba kanina yung total nung binili natin is 350. Yung charge sa akin is 710. Ba't ganun? 710. May ano sila dito guys, tawag dito, yung sikat nila na parang nilaga sa atin. Alam ko mayroon dito eh. Dito siya. Ha? Okay, ito pala guys. Sorry, dito pala. Opo. Pero kasi kami last year, nag-order kami ng isang set na ganyan guys. Malaki yan guys, wag kayong wag niyo siyang i-joke. Literal na malaki yan. Telling muna ako guys sa what happened for the past 2 days. So, nung isang araw, hindi na ako nakapag-vlog. Kasi, may trabaho na nga. And so, sila mama may mga, tawag dito, may mga pinuntahan din sila ni Joy. So, hindi na ako sumama. I just chose to rest na lang sa hotel. Labas-labas din naman ako kahit papano, pero at least, nagpahinga lang din ako. Kasi, medyo mainit, tsaka I think, wala naman kasing ito nangyari talaga. And then yesterday, for some reason, babaeng inisakitin guys. So, normally, acidic kasi ako guys. So, normally, ina-acid nga talaga ako. And kahapon, hindi na siya tolerable. To the point na, pag huminga ako ng ganito, ganyan lang, kahit konting hinga lang, sobrang sakit ng gilid ko. Yung lalim ng right ribs ko, masakit. Tapos, nagko-connect siya sa heart. So, sa heart talaga, sa chest ko. So, sobrang sakit niya. And, nag-take na ako, normally, nagtitake ako ng medicine, Gaviscon, Kremel S, ganyan, to lessen the pain and to, reduce yung acid. Pero kahapon, hindi ko talaga kaya, as in, mula nung madaling araw, which is may trabaho pa ako. Hindi ko siya kinaya, guys. Hindi na dinadadala ng gamot. Tapos sabi ko kay mama, ma, parang hindi ko na kaya, punta tayo ng hospital. Kasi parang mawawala na ako ng hininga. And then, may panic attack kasi ako, guys. And so, pag may mga ganyan na kinakabahan ako, nagtitrigger din yung panic attack ko. So, ayun, pumunta kami ng hospital. Confirm ko na lang mamaya. Andito na yung food ni mama. Wait lang. Continue natin yung storytelling mamaya. Okay? Alright, ayun guys. Andito na yung food natin. Miss ko yan. And then, ayan. And we ordered tea, iced tea. And yung paborito naming halo-halo. Halo-halo nila. Excited. Yan, let's eat guys. Thank you, Lord. Let's go, let's go, let's go. Ayun kay mama. Yung, ayan. Ayan natin. Yung parang nilaga nila. Try man. Dapat yan may dala pa ni egg mo, no? Oo. Sige lang. Okay na lang. Try. Sila pa nagayo. Aslo, makahang. Tilawa ko na ni Bala na lang. Oo. Ako kasi, hindi. Nagre-reklamo siya guys kasi dapat yung in-order niya na crispy pork at may egg. Sabi niya wala. Tapos andun pala nagtatago. Reklamo dun. Hindi kayo expectar kung egg ang fried. Okay. Then, cheers. Patayin natin kay mama. Try the crab. Tapos sa balon, kay papa ko sa bar. Ano mo, Tig-a. Ano? Daw ay? Hindi, mga ko yan. Tamis na yun. Ang timpla nila? Rate from 9 to 10. 9 to 10, 1 to 10. 7. Ang, ano yun? Typical na. Ano? 8. Yung pinabili niya ako ng drinks, pero may kasama ng halo-halo. Package. Namit ko yung mula ito.
Ang ano ma? Ano yun? Kaya yung daw sauce, ang daw nagpatabi. And then, try ko ulit yung parang nilaga nila. Of course, walang tatalo sa Alaska. Nilaga natin sa Pinas. Cheers. Yan yung nilaga nila, guys. Ay! Sa humok sa'yo eh. Ang basil na tilawan ko na naman. Hindi. I can mix nila mo. Guys, hindi naman sa nag-iinate ah. Kasi ano, kahit sa Vietnam, hindi ako fan nung may mga basil. Kasi parang gamot na. Ewan kung Super. kahapon. Sige, kain muna ako. Sige, chismis muna. So what happened? Kasi guys, may acid naman talaga ako. Matagal na. Tsaka matigas na talaga yung ulo. And then, wait lang. For you muna. Cheers! Din kahapon, guys, umabot na sa point na hindi na siya tolerable. Sobrang sakit na talaga. Alam mo yung pag huminga ka ng kahit sobrang sakit dito, oh. So, may mga acid dyan, makaka-relate kayo sa akin. Pero sa mga wala. Alam mo yung parang nabinat, antang, nasinat, sinop, antang. Sa aton sikmat. Kung sa Ilonggo, sikmat, wag ko kabalo sa Tagalog, guys, ka muna pahala. Sa baba nung right ribs, whatever, masakit. Tapos, nagko-connect siya dito sa chest ko. So, alam kong acid talaga siya. Kasi normally nangyayari sa akin yun. But, normally, pag nagtitake ako ng medicine, may ano palagi ako, Gaviscon, Kremel-S, ganun ako. Nawawala siya for a few minutes, nawawala siya or nagre-reduce yung pain. Pero kahapon, guys, hindi ko talaga kaya, hindi ko siya kinaya. Umabot sa point na humihinga ako ng konti lang, sumasakit hanggang natapos yung work ko, hindi niya ako papatulugin. So, tinawag ko sa ama, nagpabili ako ng Gaviscon kasi naubos yung Gaviscon ko, hindi siya nadadala. And may pantoprazole Pantoprazole plus domperidone. Pantoprazole plus domperidone. Domperidone. May dala akong ganon kasi nga, tsaka may history na ako ng gastro before. And so, since may panic attack kasi ako, guys, sumama siya. Siyempre, kinakabahan ako kahapon, hindi na ako makatulog. Tapos, konting hinga ko lang, hindi ko kayang huminga ng malalim kasi nga, masakit. Tapos, kailangan ko sanang alam mo yung gumanon kasi wala nang hangin, ganon. Sabi ko, mama, tara, punta tayo ng hospital. Ito na. So, pumunta kami ng hospital. Yung hospital na pinuntahan namin is, wait lang guys ha, search ko. Piatay Hospital 1. Doon kami pumunta. Kasi yun yung Piatay Hospital. 13 minutes lang siya from Patra Boutique Hotel or Pratunam. Yun yung pero guys, pumunta kami doon, 7 a.m., 8, 9, or 10, whatsoever. Mga 10. Basta morning kami pumunta doon. Hindi ko na kasi nga, masama yung pakiramdam ko. Guys, morning, nag-grab kami. 13 minutes, guys. Umabot kami doon, parang 1 hour. Alam mo yung pag-emergency, mamamatay ka na lang sa sasakyan. Grabe traffic. Grabe yung traffic. Sa dong area lang ha, I am not saying na kahit sa ang lupalop ng Thailand, Bangkok ka pumunta, ma-traffic, hindi. Sa picnic, sa may kasi hindi. Doon lang, kasi may mga inaayos silang something, curvelo, whatsoever, doon sa daan. Sabi ko kay mama, buti na lang kumalma ako. Kung hindi, Diyos ko guys, baka nagmaoy na ako sa loob ng Grab. Anyway, eto na. So, pumasok kami doon. Maganda yung service. Alam mo yung pagdating ng sasakyan nyo, may sasalubong sa inyo na, hello, sawadee ka, ganon, ina-assist ka, ganyan. Hindi pa yun emergency, Hanggang in-assist talaga kami papunta sa loob, hanggang makasakay ng elevator, tapos ano na. Tapos, may binigay silang sorry, hindi ko na siya nakuha ng video. May binigay silang parang voucher. Flyers. May mga packages na nakalagay na including na yung mga CBC, yung mga examine ba nila? Packages na
nasa around, meron, yung pinakamura doon is 2,500 baht, which is 5,000 sa atin yun. Oo, yung pinakamura. Tapos 3K. 3,500 ba yun? Mga 2,500, tapos may 3,500, 5,000, gano'n. Okay. So, yun na. Kasi sabi ko dun sa receptionist, sabi ko, I don't think I need these because my stomach just aching and I think it's acid. I just can't breathe. Ganun yung explanation ko. Maganda dun, guys. Highly recommended siya for people na gusto yung tag dito. Good service and at the same time, may international kasi sila, guys. International hospital. Sa loob ng hospital na yun. Kumbaga, ibig sabihin nun, may mga nagsasalita talaga ng English. Alam mo yun. Hindi ka mahihirapan pag nag-explain ka ng masakit sa iyo. That's the expectation. But wait, there's more. Wala akong problema dun sa It's just that siguro mataas lang yung standard natin as Pinoy. Alam mo yun. Sa atin kasi, guys, funny man to pero totoo to. O mag-agree kasi yun sa akin o hindi. Sa Pinas kasi ganito. Pag in-emergency ka, di ba? Pag in-emergency ka, gaganyan ka pa. Titignan ka ng mga nurse. May ganyan talaga. Sabihin nyo sa akin ko, hindi. Especially sa mga public hospital. Titignan ka pa rin ganyan. Alam mo yung, gumaganon-ganon ka na. Kasi based on my experience to, hindi na ako makahinga. Alam mo yung parang mamamatay ka, tapos gaganyan ka ng nurse. Ay, hindi, mabubuhay pa naman yan. Parang ganun yung reaction. Hindi. Mabubuhay pa naman yan. Ma'am, relax. Ikalmahin mo lang yung sarili mo, magiging okay ka. Ganyan di ba yung Pinoy? Doon, alam mo yung ka na. Doon kasi, fully service talaga, guys. Magiging feel mo yung princess, madam, ganun ka doon. Pero, my expectation was, kasi may nakikita ako nga, and everything. And, it's my pleasure to have a conversation with a Thai doctor. Kasi Thai yung doctor ko. So, doon ako napunta sa gastro whatsoever na department. Pumasok na kami. My expectation was, of course, mag-explain ka ng history mo. Especially me, I have an allergies to medicine, ibuprofen, mga ganun. So, muna, interview. May mga parts lang na hindi niya naiintindihan yung point ko. May mga parts din na, and I thought, hindi siya, alam mo yung masakit na yung mo. Kinakausap ko pa yung conversation namin, umabot siya mga 20 to 30 minutes. Told 20 to 30 minutes ako na, kasi sinasabi ko na severe na kasi yung pain, and kinakausap niya lang ako. So sabi ko kay mama, tsaka man ito, kausapin niya lang ako, tapos reseta lang, ganun. Because, nag-expect ako na i-examinin ako, kasi hindi na joke, hindi na natural yung masakit sa akin. Tapos may mga explanation pa ako na may mga words din na you could have, or maybe I could have changed in a better or more or most simplest word na for him to understand. There are just couple of things and words na hindi niya ako naiintindihan. At si mama yung nagta-translate sa kanya. Katulad na lang ng tag dito. Ano yun kahapon? May words doon kahapon eh. A hurt. A GERD. Hindi, ako sa akon pala. Milk tea. Oo, milk tea. Because I explained na, because he is asking me, do you think what's the reason why you're having this kind of pain? Like, for me, alam ko kasi, before nangyari to, marami akong Tiage na binili. And those are teas. Hindi siya typical na black tea actually, milk tea, guys. Tea. Tapos hindi niya maiintindihan yung tea. I thought, maiintindihan niya kasi nasa Thailand tayo. And tea. Correct me if I'm wrong. Tapos sabi niya, tea? Eh, ganun siya. Tapos na ako, ita-translate ko pa ba to? Tapos, hanggang milk tea. Hindi niya rin maiintindihan. Tapos si mama may sinasabi, hanggang sinlanslate ko na lang hanggang ko naiintindihan niya na hindi ako na-satisfied doon sa interview, sa part ng interview, especially I'm having severe pain na hanggang pinahiga niya ako, tapos ganoon lang yung chan ko, guys, which is very normal examination lang. And I'm happy naman na kasi sabi niya, wala naman daw siyang naririnig kasi may pang siya ganun.
acid lang talaga, OA lang talaga ako. Pero, you know, I'm expecting na baka pinatake niya sana ako ng pain reliever or something na ano, kasi severe eh. Wala. Okay na. Okay na yun. Kumaga nakatulong yun sa akin. Actually, ako kasi guys, OA ako minsan, especially pag may nararamdaman ako kasi never pa ako na na tumba or never pa ako nag-pass out. So yun yung kinakatakutan ko. And if someone will tell me na magiging okay ka, especially doctor or something, nakakatulong siya to lessen my panic attack and worries. So nakatulong yung sinabi niya na, you're okay, acid lang yan, okay. Di ba natapos na yung sabi niya sa akin, you need to take my medicine. Don't take it just once if you are just, what you call this, experiencing pain or hurt. Hindi, kumbaga sa atin yung sinasabi niya, wag mong i-take yung medicine ko na parang may sakit ka lang, optional lang. So, dapat you need to be consistent kasi antibiotic yun, guys. Of course, alam ko naman na sabi ko, yes po, yes, ganun. Di ba normally kasi sa atin, pag niresetahan ka ng doktor, yun yung pagbili mo. Or sasabihin lang ng doktor na, dyan mo bibilin sa baba, sa pharmacy namin sa baba. Di ba ganun yung process natin? Sa kanila, guys, ganito. Which is, na-sense ko yung ganun yung bumaba na kami, tapos may binigyan siya ng papel, ng tag dito, ng receipt. Tsaka binigay sa akin yung parang hindi prescription. Yung yung history ng nangyari sa akin. Ganon. Pagbaba namin, nag-uusap yung mama. Sabi, ha? Nasaan na yung prescription? Yung reseta ba? Sabi ni mama, andun siguro sa kanya. May lalaki kasing nag-a-assist sa amin na papunta sa baba. Kasi nasa 3rd floor yung clinic ng doctor. Bumaba kami, tapos nasa cashier kami. Sabi naman, totoo nga, sa cashier tayo dadala. Sabi ko, so, ibig sabihin, without like sabihin na, okay, bibilin ko yung papabili nila talaga sa'yo ng mandatory and wala pa yung gamot. Kumbaga, babayaran mo doon, tapos kunin mo lang sa pharmacy nila, ganun. Pero guys, hindi ko hinayaang mangyari yun. Kinausap ko yung cashier kasi nabigay na nga doon eh. Kasi guys, yung total ng consultation is 1,370. Andito yung ito may consultation tsaka other fees sa hospital. I am not sure kung nakikita nyo. Pero meron kasi dito na clinic nursing service 300, medical service 270, and then the outpatient care, which is the consultation of the doctor, is 800 baht. So the total is 1,300 something, which is nasa 2,700 plus yun, guys, just for that consultation only. Na wala naman siyang ginawa, mas mahaba pa yung interview portion. Sabi ko, it's okay, decision ko din naman yun. Tsaka at least na-is yung dito, yung na-is yung worry ko. Tsaka nag-lessen yung panic attack ko, pero yung sakit sa ko hindi nag-lessen. Kasi wala pa nga gamot. Yung sakit sa bulsa. Ang sakit sa bulsa, dagdag. So ayun na nga. Tapos sabi ko sa cashier, ma'am, can I see first? Because I don't want to buy the medicine. I just want to pay the consultation. Mabuti naman, okay naman yung makakausap nyo naman sila, guys. Hindi naman yung, hindi ma'am, bayaran mo talaga to. Hindi ganun. Hindi naman ganun, guys. Gusto ko lang iklaruin. Pero, na-shock kami ni mama sa total. Nakita ko yung total. Nasa 3,000 baht siya. Kasi guys, yung gamot na ipapabili niya sa akin, the antibiotic, the Vonoprasan, or Vonoprasan, 211 and 50 baht isa. 7, syempre antibiotic 1 week. Nasa 1,480. Guys, magkano yun? 2,900 yun. Tapos yung may isa pa, Domepredon, nasa 12 and 50 cents baht. Ano mo pa ito pasal may Domperidon? Tapos sabi ko, for me, kasi pag may acid ka, same lang yung gamot, guys. Tsaka nag-gastro na ako. Sabi ko, hindi ko to bibilin. Sabi ko naman, punta na lang tayo sa Big C. Big C is groceryhan, guys.
Sabi ko, baka kulang na ako sa lakad kasi nga 2 days na ako. Oh, nagkamay siya, guys. Kuwete siya. So, yan na. Mabilis ako mag-distract, guys eh. Sabi ko nga, sige, mapunta na lang tayo ng Big C. Mag-grocery na lang tayo. Grocery kami sa Mansaya. Hindi ko na na-videoan eh. Pero, don't worry, kasi babalik tayo doon bukas. Papakita ko sa inyo kasi sobrang ganda. Sobrang mapapa... Wow! Sa daming makikita ko. Di ba, ano na? Sobrang saya na namin eh. Medyo okay na ako. Tapos tagayas mama nakakain doon. BPI. Hi. BPI kasi ginagamit ko pag nag-grocery. Kasi, supposedly, kasalanan ko din, dapat sana, nag-transfer na ako ng pera sa GCash. Kasi nga, di ba yung sabi ko dito sa previous videos na let's try to use GCash during traveling, ganyan, in-advertise ko pa. Eh kasi during that time, nasa cashier na kami, and nakalimutan ko, wala palang laman yung GCash ko. So, I supposed to transfer money from BPI going to GCash. Kaso, nag-maintenance yung BPI. Ganyan yung ginagawa nila lagi sa akin, guys. Kung saan, alam mo yung, na yung buhay mo. emergency ka na. Pero doon sila mag-maintenance or hindi ma-open yung app. Kasi, okay, sabi ko, na lang, BPI na lang. Ayun na. The total was 4,950 baht. Ganun yung total namin. Bayad na. Nung nagbayad, nakita ko nga, doon sa parang pinagsaswipe ng card, nakita ko na nag-red siya. So, ibig sabihin, hindi na-go through. So, sabi niya, doon tatry sa kabila. Pag doon tinry niya sa isang sa machine, hindi na nag-work. Sabi niya, it won't work. Ganyan. Tapos sabi ko, it's okay. Gumanon pa ako. I'll try to transfer na lang money from Pagbukas ko ng app ko sa BPI, di ba gumana na siya? Na-charge ako ng twice, guys. Twice. Pinakita ko sa kanila. And I was like, no, you guys charged me twice. Nagkaroon pa, akala ng mga tao doon may Hindi ako hindi kami ni mama nagsaskandalo doon. Walang ganun. It's just that, syempre, makikita ng tao na may parang something commotion or may something na nangyayari. Kasi tinawag yung manager and everything. Because we don't know. Baka na-charge ka talaga ako. We are talking about 18,800 or 900-ish baht. That is 20,000 plus sa atin, guys. We are talking that kind of amount na money kahapon. Na nakikita kong na-deduct na sa BPI ko. So yung ko, sabi ko, kasi gusto nila magbayad ako. Sabi ko, no, you guys charge me. Can you please check first? Because uuwi kami next week and I don't know. Tapos sabi nila, tawagan mo yung bank mo. Hindi ko matawagan yung BPI, honey. Walang option na ganun. Sobrang ako, maiyak-iyak na ako kahapon. Tapos masama pa yung pakaramdam ko. Sabi ko, doon ako na bad trip sa part na wala silang due process. Kasi tinawag na, sabi nila, tumawag din sila sa bank nila. Umabot sa point na pinakausap sa akin yung bank nila. And the bank says na, ma'am, we don't receive your money, yada, 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 and whatsoever. Sabi ko nga, sir, you guys deducted it from my account. Because I don't know, guys. I don't know if babalik siya or what. Hindi ko alam. Hindi ko nga makontak yung BPI eh. Diba? I need assurance. Sabi ko, okay, so I can pay cash now, but can you please tell me, let's say my money won't back, are you going to refund me? Sabi ko gano'n. Sabi nila, just contact us here. No. Sabi ko gano'n, no. You guys give us assurance. Sabi ko gano'n. You're supposed to give us assurance because, let's say for example, my money didn't come back. Sabi ko, after a month. Oh, saan ko kukunin yung pera ko? Nasa Pinas na kami nun. Sabi ko gano'n. Sabi nung bait naman yung manager niya. Sabi niya, oo nga, parang gano'n naiintindihan ko. Parang gumaganon yung bata. Anyway, ayun na nga. So sabi ko, you guys supposed to give me assurance because uuwi kami next week and I don't know if, malay ko ba kung mabalik yung pera ko hindi. O let's say for example, umuwi ako ng Pinas, tapos sabihin sa akin ng BPI na, no ma'am, it was deducted from your account already. Diba? Hindi ko alam, baka pumasok nga talaga sa inyo. I don't have any assurance. Doon ako medyo disappointed sa part na you guys are in big company. Especially, sabi nila sa akin, nangyari daw yun kahapon sa customer and nag-asa ko, sabi ko, so, bumalik ba yung pera ng customer? Sabi, hindi. O, di ba?
you guys supposed have a due process na, ay, okay ma'am, ganito po. So, after 1 week po, na hindi pa rin pumasok yung pera niyo, especially international po kayo, uuwi kayo ng ano, we'll refund you. Parang ganun, di ba? Kasi guys, alam ko naman yung nangyayari sa ano, and it's uncontrollable. Yung mga ganyang sitwasyon, hindi natin alam kasi hindi naman nila kinuha talaga yun eh, na bahagya, di ba? It's uncontrollable situation and I understand. It's just that you guys supposed to give your customers assurance, di ba? Kasi even nga kahit na dito ka nakatira eh, malay mo mga 1 hour ka pa malayo sa Big C na yun, right? But anyway, anyhow, yun, nagbayad na ako ng ano guys, nagbayad ako ng cash kasi nga, anong oras na yun? Mag-4 na, mag-5 na. Kasi wala pa kaming kain, masama pa yung pakiramdam ko and may work ako during that time, kahapon. Sabi ko kayo, sige, bayaran na lang natin, pagod na ako. Tapos kumain kami ni mama. Dadalhin din kayo namin dun bukas. Maganda yung may food hall din or food court, yung Big C na yon sa harap ng Central World. Mura yung mga pagkain doon and nag-order kami ng pork stew. So, share ko din yan bukas doon. Anyway, I know things happen and ako kasi tinitake ko yung ano, mga magagandang lesson learned, especially na sa ibang lugar ka. Kasi nangyayari nga sa atin sa sarili nating bansa, di ba? Those are just uncontrollable and a very unfortunate situation. But, anyway, bumalik po yung pera ko. Bumalik po yung pera ko. OA lang talaga. And it's a good thing to share because it could have might happen sa inyo, especially nagta-travel kayo. This also happened to me nung nag-Taiwan kami na nag-withdraw ako ng pera. BPI din yung gamit ko. So, I don't know BPI, what's going on. BPI, nag-withdraw ako doon. Almost 15,000 pesos din yun. Hindi lumabas yung pera, hindi siya nag-dispense. Siyempre, nakakatakot yun guys kasi gabi yun. Gabi yun siya nangyari and hindi ko makontak din yung BPI and I don't know kung saang bangko ako pupunta, di ba? Parang ganun. Pero bumalik din siya. So, pag nangyari din sa inyo to, especially pag nasa ibang lugar kayo, please, try to, do some research, investigation, katulad yung nangyari sa amin. Gawan mo, hindi yung, okay lang yan, babalik lang din yan. No, hindi po dapat ganun. Do your research, interviews, and everything. And then after that, kalmahan mo lang. Kasi lahat ng problema may solusyon. And, bumalik po yung pera. And, again, hindi po kami nag-skandalo sa Big C. Walang ganun, guys. It's just that, tinitignan kami ng tao kasi nga, naputol yung linya ng, maraming tao kahapon, naputol yung linya ng cashier na yon. And of course, makikita nila na, no, gumagano-ganon ako, no, you're supposed to give me ganon. But anyway, again, that's okay. Now, tatapusin ko muna yung pagkain ko. Tapos si mama, nasa na yun? Ayan siya, guys. Ayan siya. Ayan. Sabi, bibili naman dyan siya ng kung ano-ano. Ano yan? Sikat daw yan na yan siya, nagtago. Tapos na siyang kumain. And then after this, we'll see kung saan kayo pupuntahan. Hindi. Mag-grocery muna kami. I-claim natin yung binigay sa atin na gift card. And then, we'll see kung saan tayo pupunta. Okay? Okay, guys. So, I am bot na lang. Nalobat. Di ba na? Napuno yung SD card ko kanina. So, hindi na ako nakapag-vlog. Sorry. Hindi na namin na-continue yung vlog kanina. Ha? So, binayaan si mama. And now, actually, hindi na gabi to eh. It's already midnight. It's 12:27 a.m. And this is what it looks like. Wala lang, explore lang kami ni mama kasi wala naman kaming Pupunta sana kami dun sa alam mo yung nagsasayaw-sayaw ng mga lalaki. Ganon. Kaso wala, hindi ko alam nangyayari ngayon. Sobrang bilis ng oras dito sa Bangkok. Oo. First of all, kasi mauubos yung oras mo sa traffic. Pangalawa, pagdating mo dun sa pinapuntahan niyo, ba't parang nagta-time-lapse. Ang bilis. And, hindi namin alam kung saan kami pupunta. Kung saan kami dadalhin. It's very Pinas, guys. 'Di ba? 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 '
Every time na bumabalik ako dito, may ginagawang kalsada. Parang welcome to the Philippines! Yan o. Tapos hindi na matapos-tapos. Ayun. Wala. Ingay guys. Nandito kami sa kalsada nila. Yan. Yung way na to, papunta to guys sa Central World. Didiretso kami tapos pa-right. Central World na yan. Sa likod to ng Pratunam. Nandito kami sa loob ng Tops. Parang 7-Elevens. Parang siya guys, parang 7-Eleven. Ayan. Ay, no sugar, high protein. And try natin yung mga sandwich na. Ham and cheese. Yan. Sandwich. And then these. Dito. Crab stick. Share lang kami ni mama. Kasi masarap to. Ano na? Seaweed. Yeah. And then they also have these. Yan. Matcha milkshake. Tay. Gusto ko yan. Ay, mahal. Matcha milk. Okay guys, so nandito kami sa labas ng Tops. Yan. Ayan. Sa labas ni mama. Ayan. Kasi wala na kami nakitang so na-order matcha milkshake. Tapos si mama, ito lang yung sa kanya. Lactosol. And ayaw niyang kumain guys. May mga inasal dun sa Cheers guys. Sino? Okay. Medyo mahal to guys. 100 baht. Hindi siya worth it sa 100 baht. Tapos natakot pa ako kasi yung hindi nila alam gawin. Wala siguro yung barista nila. Okay naman. And sandwich. Okay. Pero yung habang kusula. Nadatampa ko bumili ng isa. Inasal. Tingnan na. Tikman natin. Medyo na intriga. Anong lasa naman nila. Alam ko kasi masarap yung so try natin. May sausage din sila. Excuse. Ayan. Let's try. Try natin yung sausage nila. I don't know this. Yun yung sinasabi ni mama na parang hard. Sausage? Yes, hot sausage. How much? 20 20 baht. And then this? Chicken heart, How much? 10 baht. 10 baht. 2? หัวใจสอง And and then, this one yeah. Is that good? Yeah, okay. And then, ano to? Parang baboy nila. And then, ito baboy din. Parang may, okay. Ay, ala, gusto ko to. How much? Yung parang bato-bato sa atin. Hindi ko alam sa Tagalog. Yes. And gusto ko yung maraming medyo maraming, sige, ito na lang. Isa. Here. Ayan, dyan lang sa guys. Ayan. Kapan ka? So, like ito. May nakalimutan daw. Tawang-tawa silang dalawa. It's okay. Tawang-tawa sila. ใครหลัง
Thank you. Cute na mga bata. Di ba? Nalimtan nila ang bato-bato ko. Ay, bato-bato. Pinya naman kahit. Bato-bato. Saan ka mo? Tama na gani. Ang bako si mga ano na gani. Si Kuya tumigil talaga dito sa harap namin. Pinakitaan si Mama. Marketing ba? Marketing. Dapat ganyan marketing sa harap talaga mismo ng customer. Sarap ng bato, Naman tila, ma-heart. Din ma? Alright,ครับ Are? Are? Avocado? Ay, what's this? Melon. Melon, gali. How much? 30 baht 30? Kapulo. Dali lang. Di ba? Okay. Food trip. I want this again. Can you say hi to vlog? Hi! Here. 10 baht, right? Thank you. Ayan. Sula na dito sa Nag-curious ako dito. Parang hotel siya. Ayan, hotel na parang... Oh. Ayan. Guys, tandaan nyo yung mga kung gusto nyo dito, yung mga location, hotel. Maganda yung dito na side. Ako na nagsasabi. Oo. Kasi guys, dito, ayan, makakapasok pa yung mga Grab, taxis, and everything. Ayan. Doon kasi sa area natin, guys, Diyos ko. Sinasabi ko na. Wala. I mean, ayan o, tingnan nyo. Diba? Hindi lang ako sure sa morning, pero kung ako lang, makakapasok talaga ng matiwasa yung mga sasakyan. I love Patra Boutique Hotel kasi first of all, cheap lang siya. Pangalawa, pagbaba mo kasi guys, marami ng food. Pangatlo, hindi ko na alam. Joke. Mababait kasi yung mga staff doon. Tsaka, nagustuhan ko yung service nila. It's just that, pag nag-trans mo na talaga guys, Diyos ko, especially ngayon, lumala. Alam mo yung, thank you. Mag-aantay ka lang ng Grab, aabutin ka ng 30 minutes. Tapos mahihirapan pa yung Grab pumasok doon. Kaya walang, Melon? Color green? Hindi na kami nakapag-vlog kanina nga, di ba? Kasi napuno yung SD card ko. Na-meet namin yung sister ko. Na-bump siya namin kasama yung, classmate niya, yung friend niya. Sa Watson's, dun sa Siam Center. Siam Square. Siam Square. So, tikman natin yung parang baboy nila. Pero 10 baht, 20, mahal pa rin siya. Para sa atin. Sa kanila kasi parang, alam mo yung kasi yung cost of living nila, parang same lang din sa Pinas, kung gaano. Siyempre, sa currency, iba yung pag-take natin kasi nga, mas mahal yung Thai, ay yung baht sa peso. 'Di ba? So, tina-times natin. Pero sa kanila, parang 10 pesos sa atin yun. Parang ganun, yung pag-take nila. So, yung ganito, 10 pesos, yung bato-bato, hindi ko alam sa Tagalog kung anong tawag nyo dyan, basta 10 baht din. Kung para sa atin, pag inanom siya sa atin, 10 pesos yung benta nila. Ganon. Pero syempre, pag sa atin, 20 pesos na yun, mahal na yun, guys. Para sa kasi sa atin, 10 pesos lang to, or tatlo, 20 pesos, ganyan. Yun, isa pala pa yun, na-notice ko, sa mga food, mga ganyan. Hindi uso sa kanila yung ganon. Yung tatlo for 20. Piling ko na sa Pinas lang ako, yung lasa niya, Sige ma. Katulad nito. Di ba normally talaga sa mga mini-mart natin, nasa 100 na to, or 90 pesos, ganyan. Sa kanila, 100 baht. So, para sa kanila, pag-take nila, parang katulad sa atin, pag bumili tayo sa mini-mart, or 100 pesos na. Ganyan. Pero, since nandito tayo, tsaka Pinoy tayo, of course, at our currency is different. And it's more cheaper compared to baht. Diba? So, 100 baht. 200 pesos, mahal. Oo, ganun siya.
Tapos pag sila naman pumunta sa atin, mamumurahan sila. Kasi yung 100 pesos natin na ganito, 50 baht lang sa kanila. Make sense, di ba? Mm-mm. So, Pinas galaw-galaw. Sa boya. Guys, yung sausage sila. No? Weird, tignan nyo. Focus, oo, ako na. Ayan na lang, oh. Ayan. Ngayon may ano, guys. Tingnan ko siya, ano to? Parang may ano, may noodles sa loob. Alam mo yung sotanghon? Ayun, oh. Kuya natin, sorry. Magalit lang ang magalit sa akin. Ayun, hindi, wait. May sotanghon siya. So, 2 in 1. Guys. Oo, siguro paggawa ng chorizo. Alam mo yung paggawa ng ano? Binigyan, Ila, yun naman yan nila style. ginbutangan, ginlagyan, okay. Wait, take 2. Nilagyan nila ng ano, ng sotanghon. So, parang may sausage? May sausage ka na and may ano ka na, noodles. Oo, parang ganon. Makatilaw sa iya naman. Sarap siya. This is 30 baht. 30 baht to kanina. Mahal-mahal din masakit eh. Sarap siya. Hindi siya nakakaumay. Hello guys. Ayan, nalapit na kami sa hotel. Ayan ang Petra Boutique Hotel. And we are planning to have a massage. Ayan, tignan natin kung bukas pa. Wala na siguro. Wala na sa piyak. Tema, paway na lang ta. Bukas na tayong pa-massage. Okay. Bukas na lang guys. So, pahinga na kami kasi it's already 1:57 a.m. Dito na kami sa hotel. Magpahinga muna tayo. Opo. It's very productive day. Very productive sa chismis. Ito lang yung hotel. I'll see you guys on the next one.